Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 2 lalaki patay sa kondominium sa Tondo, Maynila. Senado naghahanda sa posibleng VP Sara impeachment trial. House Committee on Justice target tapusin ang pagdinig sa April 20 na. Higit 33 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa parcels na harang sa Port of Clark. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 2 lalaki sa loob ng isang kondominium sa Barangay 94, Tondo, Maynila, Linggo ng gabi. Isa sa mga biktima na 39 anyos ang natagpo ang walang saplot at duguan sa hallway ng ikawalong palapag, habang ang 27 anyos na lalaki naman ay natagpo ang nakahandusay sa ground floor. Ayon sa mga residente, may narinig silang komosyon mula sa isang unit. Paglabas nila, tumambad ang dugoang biktima at isang lalaki na pinaniniwala ang suspect sa loob ng unit. Habang bumababa ang mga testigo upang mag-report, nakita nilang nasa ibaba na ang hinihinalang suspect na posibleng tumalon mula sa gusali. Sa investigasyon, natagpuan sa loob ng unit ang isang martilyo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Crime of passion ang isa sa tinitignang motibo dahil pinaniniwala ang may relasyon ang dalawa at nagkaroon ng matinding alita. Naghahanda na ang Senado sa posibilidad na iakyat at matanggap ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, habang target ng House Committee on Justice na tapusin sa Abril 29 ang pagdinig para matukoy ang probable cause. Sinabi ni Senate President Vicente Soto III na pinapaalalahanan niya ang mga senador na manatiling impartial bilang posibleng senator judges sakaling umusad ang impeachment trial. Ayon naman kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, maaaring isumite sa plenaryo ang committee report pagbalik ng sesyon sa Mayo 4. Samantala, kinumpirma ni na Ombudsman Jesus Crespin Remulla at dating Senador Antonio Trillanes IV na dadalo sila sa hearing ng Kamara bukas April 22. Naharap si Duterte sa mga reklamong betrayal of public trust, umano'y irregularidad sa confidential funds at iba pang alegasyon na maaaring maging batayan ng paglilitis sa Senado. Naharang ng Bureau of Customs Port of Clark ang higit 33 milyong pisong halaga ng shabu na nagmula sa iba't ibang bansa. Ayon sa ulat, nadiskubre ang 5 parcel na naglalaman ng 4.992 kilos ng shabu matapos sumailalim sa X-ray scanning at inspeksyon ng BOC kasama ang K9 sniff test ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ipinuslit ang kontrabando sa loob ng air filter, briefcase na may carbon paper at kahon ng dami. Galing ang mga parcel sa South Africa, Uganda, Zimbabwe at Estados Unidos at nakatakdasan ng ihatid sa iba't ibang lugar sa Luzon. Naglabas na ng warrant of seizure and detention sa mga nasabing shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.